tumanda ka agad. Hindi ba ito yung pinakamasarap na stage ng buhay ng isang tao? Totoo yan, Chang. Sabi natin, there's always a time for everything. Ano ang isang normal na 15 anyos? May crush, maaring mag-iisip na mag-boyfriend, pero hindi mag-iisip na siya ay mag-aasawa na. So, walang pwedeng sabihin na ito ay na-impluwensyahan ng kanyang lola na 15 anyos nag-asawa, ng kanyang nanay na 15 anyos din nag-asawa. Naku, pare-pareho pala. At siya din ay nagsubok. Hindi sa ganong klaseng pamamaraan ng impluwensya. Siguro, mas maigi naging leksyon sa kanya na ayokong mag-asawa ng ako ay 15 anyos. Kaya siguro, alam nyo, Aling Belinda, napakahalaga po ng inyong bahagi ngayon sa buhay ni Carla. Dahil bilang 19, nandun pa rin po yung tinatawag niya ating resilience o kakayahan ni Carla na maintindihan po yung tama sa mali sa inyong gabay. Bagamat wala po ang kanyang ina, pero napakahalaga po ng papel nyo bilang pangalawang ina. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Father, ang atin naman pong simbahan ay bukas sa pagbigay ng tulong sa mga kagaya po ni Carla na dumadaan sa ganitong pagsubok sa buhay, hindi po ba? Kasi po napahalaga ang Christian education. Yung paghubog po sa kaisipan ng mga kabataan na may takot sila sa Diyos dahil po ito po ang nakakalimutan natin ang pangunahing prinsipyo ng buhay na nasa atin ngayon ay hindi pag-aari ng tao. Ano po ang pangunahing prinsipyo? Na ang buhay ng tao ay pahiram lamang ng Diyos. Tayo po ay tagapangalaga lamang ng bigay na buhay o pahiram ng buhay ng Diyos sa tao. Kaya po ang pinakamahalaga, ingatan natin ang kaisa-isang buhay na bigay ng Diyos sa iyo. Yun lang po. Salamat po, Father Sunny, at sa ating trio tagapayo. Siguro, Carla, isang hakbang para magbago ang lahat sa buhay mo, magpaalam ka na dito sa dalawa. Tapusin mo na ang dapat mong tapusin. Wala naman na po kami ni Jonathan. Wala na kayo ni Jonathan. Kailan pa? Nung nakaraang linggo pa po. Nakaraang linggo pa. Bakit ka nakipaghiwalay? Sino bang nakipaghiwalay na? Ako po. Oh, bakit? Yun nga po, inisip ko na rin po yung sarili ko. Ha? Inisip ko na rin po yung sarili ko. Tama. Mabuti naman kung ganon. Carlo, malinaw sa'yo na kahit hiwalay na kayo ni Carla, abay, pwede ka pang kasuhan ni Aling Belinda at ni Carla. Oh. So, tapos na ang lahat sa inyo ni Carla. Wala na siyang maririnig na salita sa'yo? Wala na, tapos na. Hanggang dito na lang ako eh. At Aling Belinda, matapos po ang naging pag-uusap nyo kasama ang trio tagapayo, ano po ang naunawaan ninyo at natutunan ninyo? Gabayan ko po yung apo ko. Saka iuuwi ko na lang din po siya sa probinsya, doon na lang ako. Para makapagtapos siya ng pag-aaral. At siguro din po ay may karapatan ng kanyang ina na malaman kung ano po ang nangyayari kay Carla nang sa ganun po pag nagkausap po sila bilang ina, magawa rin po ng anak ninyo yung kanyang responsibilidad din po kay Carla na magkausap sila, magabayan po. At sana din, Carla, unawain mo ang iyong mama na nagtatrabaho at nagpapakahirap sa ibang bansa. Hangad namin na sana, Carla, maitama mo na, maiayos mo na, makabalik ka na sa pag-aaral. At ito na ang maging simula ng bagong buhay mo. At tutulungan ka namin na makapagpatingin ka sa isang espesyalista. Maraming salamat sa pagtitiwalang binigay ninyo sa aming programa. At sana rin, hangad namin, Carlo at Jonathan, makahanap kayo ng babaeng mamahalin nyo ng tunay, rerespetuhin nyo ng tunay, at hindi ninyo na pagsasamantalahan. Sana.
maging aral na ito sa inyo. Nang sa ganon, maging maayos na rin ang buhay ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid, mga ka-face to face. Maraming aral ang naisituro ng isyong ito. At sana makinig po ang lahat, lalo na ang mga kabataan. Huwag sana po nating samantalahin ang kahinaan ng taong may pinagdadaan ng problema. May pagkakataong tayo ang mas nakakatanda at mas nakakaalam sa mga bagay-bagay. Kaya sana po'y matuto tayong tulungan sila at iangat sila sa kanilang kinasasadlakan. At sa mga tao pong nasa ganitong sitwasyon o problema, huwag po kayong matakot na humingi ng tulong at gabay. Biyaya din po ng Diyos ang bawat buhay. Walang karapatan ang sino man na kitilin ito. Pahalagahan po sana natin ang buhay, pagkakaibigan, at pagmamahalan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi mo pwedeng takasan ang iyong responsibilidad sa kinabukasan kung tatakasan mo ang iyong kasalukuyan. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At syempre, thank you din sa iyo, Hans Mortel, ang aking co-host. Sa Dance Squad. Sa iyo, B1 at B2. Ang ating pong mahal na trio, Tagapayo. Ganon din sa ating espesyal na bisita na si Miss Elizabeth ang Shoko, ang Executive Director po ng Democratic Socialist Women of the Philippines. Ma'am, maraming salamat. At sa ating mga sausawero at sausawera at higit sa lahat, sa ating pong bisita ngayong hapong ito na nagtiwala pong maibahagi ang kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Muli mga kasausawan, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala sa inyo ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Tulad ng ipinangako ng face-to-face kay Carla, dinala namin siya sa isang espesyalista upang mapatingnan ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. So, in doing the ultrasound ng transvaginal, ibig sabihin, pregnant ka, may heartbeat yung baby, buhay yung baby, no? She already had 3 pregnancies. The first 2 pregnancies ended up with an abortion. The pregnancy is now 7 weeks and 1 day. Isang buhay na nabigyan ng bagong pag-asa. Hangad namin na ito'y magtuloy-tuloy na. Para sa iyo ito, kapatid na Carla. Sa Chang Ami, nagpapasalamat po ako kasi nabuksan po ang aking isipan sa pagkakamaling ginawa ko dati. At nangangako po ako na hindi ko na po gagawin yung ginawa ko dati. Ngayong Huwebes, habang nasa kulungan, mister niya'y nasa iba ng kandungan. Ilang taon kang nakulong? Bali, nakulong po ako ng 5 taon na 2 buwan. Pag nakakausap po ninyo yung mga anak nyo, ano naman po ang kinukwento? Mahala mo, may pumupuntang babae dun sa kwarto. Alam mo ba na may asawa si Orlando? Opo, Chang. So bakit mo nasabing dapat magpasalamat pa si Joy? 3 taon kami nagsama. Kailangan, talagang ganon. Minahal yung asawa ko sakupin mo yung mga anak ko. Ano kaya ang tunay na dahilan? Pag-ibig ba o pangangailangan? Anong meron si Sharon na wala kay Joy kaya nahulog ang loob mo? Sabi nga ng Panginoon, humayo kayo, magmanghalang kayo at Oo, pero wala pong sinabi ang Diyos na humayo kayo, magparami at gutumin ng mga anak. Face to Face, ngayong Huwebes, 4:30 p.m. bago ang T3. Dito